Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay isang nagtatrabaho dito po sa Dubai. Sa lahat po na gustong pumupunta dito, magbigay po ako ng advice kung ano ang dapat dadalhin nyo dito sa Dubai, sa bansang lugar na Dubai. Kasi gusto ko na ready kayo sa mga gamit niyong dadalhin dito. Kasi lalo na sa mga first timer. Una, ang pinaka-importanting dalhin dito ay yung damit. Damit na hindi masyado marami kasi magbigay man sila dito ng uniform. Bigyan kayo ng uniform. Pagdating dito, bigyan kayo ng 4. Depende sa amo nyo. 4 na pair. Okay? Pero magtanong yung amo nyo kung ano ang mas prefer sa inyo, uniform ba or damit. Pero mostly dito, mag-uniform talaga. Pero bihira lang amo na tanungin ka na hindi mag-uniform. Ang importante dito, ilang pirasong damit lang. Pwede na yung 3. Alam nyo kung bakit. Kasi mayroong uniform binigay. Tapos, ang importante yung Vaseline. Next, magdala ka na kung gusto mo ng short na pangtulog, pwede magdala ka pangtulog. Pwede na 1 piraso or 2 piraso. Tapos, pantalon. Kasi minsan, pag magpa-medical, kasi pagdating nyo dito, pwede na yung suot mo galing sa Maynila. Yun na ang susuotin mo dito. Pwede na yun 1 piraso or 2 piraso. Kasi pagdating dito, hindi ka man palagi wala ka man, bihira lang ditong mayroong rest day. Tapos ano pa, kapag dumating ka dito, mag-reserve ka ng 1 jacket, pwede na. Kasi mayroong winter dito. Winter at saka tag-init, saka tag-lamig. Pag ting-init, masyadong mainit. Kapag tig-lamig, masyadong malamig. Sa lahat ng mga first timer dito, magbalak na magpunta dito sa Dubai, maranasan nyo yan pagdating dito. Okay, saka sa bag, hindi masyadong malaki, hindi na importante yung malaki kasi pag sakay nyo sa aeroplano, mayroong limit. 20 kilos lang yata papunta dito. Tapos ang biyahe papunta dito 8 hours. Okay, mas malayo dito. Pero di bali, mayroon mang pagkain sa aeroplano. Okay? Tapos, yung bag na maliit, pack bag na maliit kasi kung kunyari kasama ka magpasyal kayo dito, kasama ang amo, mayroon kang madala na bag. Okay? Kasi mahirap dito na wala kang extrang bag. Hindi man pwede na luggage yung dadalhin mo, di ba? Tapos, next, yung mga personal na toiletries like sabon, shampoo, conditioner, toothpaste, toothbrush, coffee, biscuit, coffee kasi hindi lahat amo dito na mayroong sariling bahay. Okay? Mayroon ditong amo na kwarto lang ang tinitirahan nila, yung kusina nila, common. Marami ang sa magulang, sa kapatid. Yun, kaya yung amo mo, minsan yung binibili niya, dyan lang sa kwarto, hindi siya nagabili sa kusina, bihira lang siya sa kusina. Okay? Kaya mahiya ka na magkuha sa kusina kasi hindi yan binili ng amo mo. Biscuit, cup noodles, napkin, importante kasi pagdating dito sa Dubai, hindi ka diretso, bihira lang diretso sa amo pagdating dito. Okay? Pagdating dito, diretso kayo pick upon kayo sa airport, kunin kayo sa agency. Pagdating sa agency, hindi niyo nalaman na mayroon pala kayong period. Walang bintahan doon na napkin sa agency. Okay? Pwera na lang kung mayroon kang kasama na maawa na magbigay sa'yo.
Importante ang napkin. Kasi kagaya sa akin, yung pagdating ko dito, mayroon akong kasamahan na puntahan doon na nanghingi siya talaga ng napkin kasi wala siya, naubos na ang napkin niya. Magdala kayo ng napkin na tubag, yun. Yung 50 pieces, pwede na yun. Kasi 2 months na for 2 months. Towel, yung peace towel ba sa likod? Kasi sobrang init dito. Alam niyo kung bakit? Sobrang init. Kailangan mo ang peace towel. Kasi sa likod, magkaubo-ubo ka niyan. Alagaan natin ang sarili pagdating natin dito. Okay, ano pa? Importante dito ang socks. Ang socks, kailangan sa akin, 12 perasong socks na binili ko dun sa Pilipinas na ubos na. Importante dito ang socks. Alam niyo kung bakit? Kasi yung paa niyo, magkagutang-gutang. Masakit ilalakad. Okay? Tapos, kasi lakad dito, lakad doon. Malaki pa namang bahay dito mostly. Swertihan na lang dito na kwarto lang yung amo. Tapos, ito na sa panty. Yung panty kung pag binili ko dyan sa Pilipinas, kunti lang. Dito na ubos na. Tama-tama mga 1 dosina. Kasi pag ilang buwan, makabili ka naman, pwede ka naman magsabi ng amo na magbili ka. Gusto kang lumabas, magpaalam ka lang sa amo. Tapos bra. Bra, pwede na mga half dozen ng bra. Kasi mga ilang buwan, pwede ka naman makabili. Magpaalam ka sa amo. Tapos ano pa? Dito, pagdating sa agency, hindi pa, ang process dito, pagdating sa agency, kinabukasan pa magpunta sa opisina para kunin sa amo. Paswertihan na lang yung amo na kunin ka talaga. Yung iba, mga 2 days, 3 days pa kunin sa amo. Okay? Yung iba, ihatid pa sa bahay. Kagaya sa akin, hinatid ako na sa bahay. Naghatid sa akin yung agent ko. Okay? Kaya, kailangan talaga na magdala ng personal na gamit. Kasi, minsan matutulog pa kayo sa agency dito sa Dubai. Sa accommodation dito sa Dubai. Yung iba kinukuha ng agent. May agent dito na mayroong sariling plot. Okay? Dito sa Dubai, kanya-kanya ang agent. Kanya-kanyang aplikante, kanya-kanyang agent. Kaya, payo ko sa inyo, lalo na sa mga first timer, maging kursunada. Kursunada, huwag mahiyain, palaging magdasal sa Panginoon. Yun ang ipapayo ko sa inyo kasi pagdating dito, swertihan na lang talaga sa mga amo na makapagtapos ka ng pagdating dito na swertihan na talaga sa amo na mabait at mapagbigay. Kagaya sa akin, 1, 2, 3 lang. Minsan, 1, 2, 3 lang nagbigay. Pero the rest, sinabihan na niya ako na mag-provide sa personal needs ko. Kaya iniintindi ko na lang kasi kahirap magpalipat-lipat na amo. Actually, dito sa Dubai, swertihan dito ang magbigay ng rest day. Pwede naman mag-rest day. Marami akong kasamahan dito na mayroong rest day. Okay? Marami kong kasamahan na pinalad sa amo. Okay? At marami din akong kasamahan. Mayroon din akong kasamahan na lumabas siya sa amo. Pero bihira lang yun. Isa lang yung kaibigan ko. Depende lang sa diskarte kung paano ka magpaalam na makalabas ka sa amo. Magtrabaho ka sa labas na hindi pa tapos ang kontrata. Okay? Kaya ano pa ang dapat ko? Tapos, sa akin naman, sa akin naman, ito pa, sa mga nagbalak na magpunta dito sa Dubai,
huwag niyong damihan masyado yung mga gamit niyo. Kasi pagdating dito, mayroong amo na i-check yung bag niyo. Lahat ng nakalagay sa bag niyo, i-check. Ilabas yan lahat. Kaya payo ko sa inyo, magdala kayo ng malong. Pwede yun, malong. Alam niyo malong? Para habol. Pwede, malong man ang pinakamaliit na habol. Malong na lang. Next, yung short para pang tulog. Pwede na yun. Tapos ilang pirasong damit. Kasi ang importante yung pagkain. Kasi pagdating dito, hindi piso ang ibibili nyo. Pera dito ang ibili nyo. Paano kayo magkapera dito na wala pa tayong sahod pagdating dito? Tsaka yung mga agent dito, bihira magbigay ng pera. Okay? Kailangan mong magtrabaho dito para magkaroon ng sariling pera. Bihira lang mga agent dito na magbigay ng pera para ibili ng pagkain. Pero ang saya nung dati ko nakapunta ako sa agency kasi mayroon kaming kasama doon na bumalik siya. Mayroon siyang punting pera. Yun ang nagbigay ng libre. Libre ng tinapay kunti. Coffee, chai. Okay? Pero hindi mo yan asahan ng libre. Ang asahan mo yung sarili mong pagkain, yung sarili mong dala galing sa Pilipinas. Tapos payo ko sa inyo, huwag kayo magpadala ng gamit sa kasama niyo. Okay? Pagpunta niyo dito sa Dubai, huwag kayo kagaya yung kaibigan ko. Kasama kami sa agency. Kasama kami ng agent. Yung gamit niya, pinadala niya sa kasama niya kasi alam nila dalawa na pareho sila sa Dubai makapunta. Pero hindi sila pareho og amo. Alam niyo kung bakit? Kapag ipadala mo ang gamit mo sa kanya, kagaya na, hindi na makasya sa bag ko, ilagay ko sa bag mo kasi pareho naman tayo sa Dubai. Wag kayo maganyan kasi pagdating dito sa Dubai, kanya-kanya kayo ng labasan. Mayroong iba doon pa sa dulo kinukuha na. Yung iba hindi kayo pareho ng agent, hindi kayo pareho ng agent, hindi kayo pareho ng amo. Okay? Kaya mas mabuti pa ang gamit niyo kayo talaga ang magdala. Huwag kayong isama sa iba kasi mayroon pang bakante ang kanyang bag. Huwag. Kasi mahihirapan po kayo. Mayroon talaga akong kasama na kawawa siya pagdating dito. Buti na lang mayroon akong extrang damit. Binigay ko sa kanya 1 pair at saka slipper 1 pair. Ay, isa pa. Magdala kayo ng slipper. Kasi bihira lang amo dito na pagdating dito bigyan kayo ng slipper. Okay? Kasi ang lamig dito sa simento. Slipper pala. Iba ang sa labas, iba ang sa loob. Pwede ka magdala ng 2 pair. Okay? Tapos meron mang maliit na slipper na magaan lang, manipis. Pwede na yun, pang loob lang. Tapos ano pa? Importante parang slipper. Tapos yung, ano pa? Yun. Tapos, hindi na masyado magdala ng malaki na shampoo, malaki ng Vaseline, malaki ng conditioner. Hindi na pwede, hindi na kailangan kasi pagdating dito, mag-provide man yung amo nyo. Provide man yung amo nyo at saka pwede nyo yan hingiin sa amo. Magbigay man sila. Magdala lang kayo ng konti-konti. Pwede na, 1 half dozen, pwede na yun. Tipirin nyo lang pagdating dito. Kasi sa na-experience ko dito, magbigay naman sila ng shampoo, sabon, magbigay sila. Okay? Ang pagkain talaga importante kasi hindi nyo alam pagdating sa dito, mapinding pa kayo sa agency. Ang agency dito, ang dami pa naman. Hindi lahat dito na kukunin sa amo agad. Okay? Tapos ano pa? Candy, importante ang candy kasi pag magbiyahe-biyahe at least mayroon kang masima-sima. Kasi kapag biscuit
dalhin, tapos kumakain ka ng biscuit, mauuhaw ka, kailangan ka na ng tubig. Kailangan ka na kailangan ng tubig. Tapos, mabilis lang maubos ang tubig dito. Okay? Mas importante ang candy. Okay? Dito ko na lang siguro tatapusin. Kasi kapag mayroon pa kayong gustong malaman, kasi nandito ako ngayon sa Dubai, comment lang po kayo dito sa baba. Maraming salamat po. Sana suportahan niyo po ang channel ko at para magkaroon pa ako ng idea kung ano pa ang ikukwento ko sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat.